Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda, I'm your classmate. At sa channel po na to, pinag-usapan natin ang cancer. Ito po ay para sa mga cancer warriors, survivors, carers, at sa iba pong gustong matuto tungkol sa cancer at sa pangangalaga sa mga pasyente. Okay, sa araw na ito ay sasagutin natin ang tanong ng isa nating letter sender. Okay, letter sender. So, nag-message siya actually si kapatid. Sabi niya, ma'am, discuss nyo naman po yung bloody discharge sa nipple. So, sobrang seryosong topic ito. Okay? Ano nga ba yung mga discharge na yan sa nipple? Ano-ano ba ang iba't ibang mga kulay? Ano-ano ba ang mga causes? At ito ba ay dapat nakatakutan? Delikado ba? Ano ba ang treatment? Okay. Sige, pag-usapan natin. Discharge sa nipple, ang mga breast po kasi ng kababaihan, isa po sa mga functions nila ay yung nagkakaroon ng discharge. Okay? Ito po yung leak likido na lumalabas sa nipples at ang mga usually kadahilanan na normal ay nagbe-breastfeed or even before mga nakang isang babae. Siguro parang sa latter part ng pregnancy nagkakaroon na minsan ng mga discharge sa nipple. Pag sa kababaihan nangyari, lalo na kung breastfeeding, lactating mother, normal po yon. Pero pag sa kalalakihan, minsan nangyayari po yun, hindi yun normal. Pero alam niyo po ba na even sa mga babies na bagong panganak, ay pwede rin silang magkaroon ng mga discharge sa nipple dahil po yun sa hormones mula sa birth parent. Pero yun po ay nawawala rin after a few weeks. Okay, ano ngayon ang iba't ibang kulay? Iba't ibang kulay ng discharge sa nipple. Okay, meron ditong clear. Yan, clear, yellow, brown, green, or white. Meron pang greenish na black. Meron din pinkish at red. Una, nung inaral ko to, ang sabi, okay lang kapag yung kulay ay clear na yellow or clear yellow, whitish, tapos green, yan, okay lang yan. Pero lumalabas later on, minsan hindi rin. Okay, pero normally kapag ganito, okay, ayan. Tapos okay rin kapag yung leak ay nanggagaling sa both breasts, okay, at ito ay nag-occur, nangyayari kapag ini-squeeze ang nipple, kaya kunyari nagbe-breastfeed, ayan, yung merong friction, kunyari tumatama sa damit, ayan, normal yan, nanggagaling sa milk ducts, okay. Pero, typically, hindi daw okay kapag medyo bloody o kulay pink o medyo bloody na yung discharge, okay? Tapos, lumalabas sa isang breast lang, walang stimulation, hindi naman nababangga ng damit, hindi naman nagbe-breastfeed, tapos merong kahalong pain, or merong kulay red, reddish, parang may inflammation, tapos yung iba minsan parang merong pang pakiramdam na may lump. Yun ang hindi okay. Pero, pagdating ba sa kulay, talaga bang determinant yun na cancerous or hindi ang isang ang discharge? Actually, kapag ang discharge ay clear, white, yellow, green, or black, sinasabi hindi. Pero, posibleng meron ding serious problem, may underlying problem. In the same manner na ang pinkish or ang reddish or ang blood na leak mula sa nipple, ay sinasabi nila usually problematic yan. Pero meron ding papilloma, yun yung case na benign naman, yung tumor. Okay, so ano ba usually yung mga kadahilanan pa? Kaya nagkakaroon ng mga discharge sa nipple. Alright, isa-isahin natin. Pwedeng hormonal imbalance or changes like kunyari during menstruation o pag magme-menopause na ang babae. Ikaw ba kapatid, nag-menopause ka na ba? Naranasan mo ba ang nipple discharge? Okay, normal po yun. Next, pwedeng pregnancy, yun nga nabanggit natin kanina, or breastfeeding. Napanood ko dati sa isang pelikula, yung kausap niya, sobrang paising detective, pero na sense nyo na bagong panganak kasi nag-lactate, tapos bumakas sa t-shirt. Okay, so parang sabi ko, kung ano yung baby, baka nagugutom na. Alright, next, medication, including antidepressant or yung mga birth control pills, pwede palang mag-cause yun ng discharge sa nipple. Pwede rin magkaroon ng discharge kapag meron kang mga cysts na hindi naman cancerous. Tapos, stimulation sa nipple, tumatama sa damit, o kunyari may shoulder bag ka, tumatamang ganyan yung strap sa dibdib mo, and then sexual arousal, injury to your breast, or stress. Wow! So, pag ikaw pala ay under stress, pwede kang magkaroon ng discharge sa nipple. Ngayon,
Ito naman yung mga ibang possible reason na hindi okay. Nabanggit ko na kanina ang papilloma. Ang papilloma ay non-cancerous breast tumor. Siyempre, abnormal siya. Pero thank God, hindi naman siya cancer. Pwede din dahil sa breast infection or abscess. Nung na-diagnose ako, before, kinukwento ng friend ko, 2018, 2017 ako na-diagnose pero wala akong ganitong discharge. Pero kinukwento ng friend ko, alam mo, Glenn, sabi niya, meron akong friend, nagbi-bleed yung nipple niya. Akala niya cancer, takot na takot siya. Yun pala infection lang. May ganun pala. So, rarely talaga na nagiging cancer kasi ang daming ibang causes ng bleeding sa nipple or nagkakaroon ng discharge ng blood sa nipple na hindi naman cancer. Ito ngayon din, i-discuss natin ngayon. Pwede na ito ay dahil sa mammary duct ectasia or ectasia, severe underactive thyroid gland or hypothyroidism, pituitary gland tumor, okay? Pwede rin dahil ito sa fibrocystic breast or normal lumpiness in the breast. Pwede rin itong dahil sa, dalawa medyo, cancerous breast tumor in rare circumstances, mga rare na pagkakataon, or Paget's, I'm not sure if I'm pronouncing this correctly, Paget's disease of the breast. Ito yung nagkaroon ng cancer sa ibabaw ng skin ng nipple, okay? Kala mo eczema. Oo, doon. Usually, ang kinukonsider pa to na stage 0 pag hindi nagpunta sa milk duct, stage 0. Pero pag ganitong cases din, minsan meron na rin sa loob. Meron na rin invasive ductal carcinoma. Okay, so maganda talagang nagpapacheck up. Ngayon, dahil ang color ay hindi determinant kung yan ay safe or hindi safe or serious or hindi serious or malignant or hindi malignant, mabuti pa rin magpa-check up dahil hindi naman natin alam ko anong pinaka-composition. Usually dyan pinagbabasihan color. Okay? Pwedeng kung kunyari ang yellow na lump, iba ang ibig, yellow na lump, yellow na discharge, ibang ibig sabihin, iba rin naman ang ibig sabihin kapag greenish black. Pero, hindi lang color ang pinagbabasihan. Minsan din, yung concentration or yung texture ng discharge, ito ba ay very thin, or medyo malapot, or parang glue. Okay? So, ano ba ang usually na mga test na pinagdadaanan para malaman kung ano talaga ang reason kaya may discharge? Kasi, ang treatment nito ay nakabase pa rin sa cause ng discharge. Okay, una, pag nagpa-check up ka, and I would always suggest na pag may ganitong hindi naiintindihan, i-note ka agad yung date kasi pag nagpa-check up ka, tatanungin din ng doctor, kaya mo ito naramdaman. Kaya meron po akong notebook na maliit nung ko nilalagay yung date. Tinatandaan ko rin. Okay, usually, pag nagpa-doktor ka, siyempre, examinin yun ni doc, titingnan, kung may lump ba, titingnan na yun tinitingnan ba, may swelling ba, may pamamaga, may pain, kasi kasama na yun sa findings, may ganito. And dahil binanggit na natin kanina na usually kapag lalo pag bloody na yung discharge, tapos meron kasama na pain, may lump, may pamamaga, posible na yun ay malignant. Pero kailangan pa rin natin dumaan ng mga sumusunod na test. Una, etong tinatawag natin na X-ray of the breast. Uy, may X-ray pala ang breast. Yes, ito yung tinatawag na mammogram. Okay, or ultrasound of the breast or sonogram or yung tinatawag nating magnetic resonance imaging or MRI. Yung pala ang ibig sabihin nun, magnetic resonance imaging or MRI. Ngayon, pag nakitang may something doon sa mga naunang test, pwedeng i-recommend sa iyo ang biopsy. Alam na natin ang biopsy, okay? Pag merong abnormality, ito yung alam na natin may involved na needle kasi kukuha ng sample sa loob. Kakatapos ko lang ng biopsy nitong June 26. Alright? Ngayon, ang susunod na test dito ay pwedeng hormone blood test, okay? Kukuha ng blood sample para i-measure ang thyroid and prolactin level doon sa breast, okay? Or ito ay magmumula doon sa likido, doon sa nagli-leak mula sa mga breast, doon sa discharge mismo. Okay. Pwede ring ductogram, okay? Your provider injects a contrast dye into your milk duct and then looks at your duct with a mammogram. So pwedeng combination ng maraming test, okay? Hormone blood test, ito lang titingnan ko. Thyroid na to, no? Okay. Minsan parang i-wish mo kung ito yung test na gagamitin para sana yun lang, thyroid problem na. Okay, yung hormone blood test,
Ah, kung ito hindi familiar sa atin, pwede natin yung itanong, okay? Hindi ko masyadong kabisado yung galawan dito sa hormone blood test na to. Pwedeng galing mismo yan doon sa muscle tissue, doon sa kung may lump ba yan, okay? At yan ay pwede nating itanong sa doktor mismo. Huwag mahihiyang magtanong kasi as we go on this, life on treatment for cancer, going through tests, every day, dahil complex ang katawan natin, may madidiscover pa tayong iba't ibang mga, ba't nag-react ng ganito katawan natin, ba't nag-react ng ganyan. So, i-take na natin yun as an opportunity to learn at wag na wag mahihiyang magtanong sa doktor. Pwede tayo mag-research. Pero may mga bagay na hindi kaya sagutin ng research, wag mahihiyang magtanong. Mas mabuti na po yun kaysa nagdudunong-dunungan tayo. Kasi minsan, marami tayong may encounter na nagdudunong-dunungan, hindi naman mga doktor, hindi rin naman mga pasyente, tuturoan pa tayo ng mali, natatakot patuloy tayo. Ang best natin na gawin ay magtanong sa doktor. And of course, we can also do our own research. Ngayon, paano ngayon gagawin ang treatment? Kunyari, nakita nga may discharge ka. Ang treatment, galing na mention ko kanina, ay depende po sa pinaka-cause nitong discharge, okay? Pwedeng kung ikaw ay under medication, ay ito ang resulta, either tanggalin yung medication na yun or palitan nang hindi magre-resulta ng ganun. Kasi imagine, kung dahil sa gamot na yon nagkakaroon ka ng discharge, tapos pumapasok ka sa trabaho, tapos nagbabasa yung bra mo, yung damit mo, di ba? Parang ang hirap nun. Ako, ay paano kung teacher ka? O, tatayo ka sa harap, makikita ka ng mga estudyante. Next, kung yun ay dahil sa lump, merong lump, pwedeng tanggalin ng lump o yung cyst. Next, pwedeng taking out of the milk duct. Tatanggalin yung milk duct mismo. Alright, pwedeng bigyan ka rin ng medication, mga antibiotics. Yan, doon pa lang makuha na. Kasi kung breast infection lang naman yan, kuha yan ng antibiotics. Next, pwede rin i-treat pa yung ibang condition na nagkakos ng discharge. So marami, again, ito po ay magbabase sa resulta ng findings. Kasi kailangan malaman talaga, pag nagpa-check up ka, kung meron ka pang ibang mga simptomas na nararamdaman, kung meron bang lump, may pamamaga, merong redness, tapos kung yan ba ay lumalabas sa isang breast lang, ano ba ang kulay, ano ba ang texture, para malaman ko ano talaga yung cause. So dadaan ka pa ng mga imaging, ng mga x-ray sonogram, tapos pag nalaman na, and then saka po magkakaroon ng treatment. Okay, doon po. Usually naman nagagamot, sabi very rare naman yung cancer. Pero, kailangan pa rin nating tandaan na kapag kami nangyayari na kakaiba sa katawan natin, inote na yung date at magpa-check up ka agad. Okay? Ito, ang breast discharge ay normal lamang kung ikaw ay breastfeeding, tapos wala namang lump na nararamdaman or nangyayari lang pag may simulation, tumatama sa damit, at iba pa. And yun lang, basically yun lang. And may reason kasi, especially if you're lactating. Meron, pero kung iba na yung kulay ng discharge, kunyari, miski lactating mother ka, pero kulay pink na or kulay red, best pa rin na magpa-check up. Kung ako ang tatanungin, kahit anong kulay po yan, best na rin po na magpa-check up para sa peace of mind natin, para wala ng pangamba. Okay? Best pa rin na magpa-check up kasi maganda yung sa simula pa lang, maagapan na kung ikaw ay concerned sa iyong nararanasan, tapos nagpa-check up, nalaman mo hindi pala seryoso, di may peace of mind ka na. Kung ikay concerned sa iyong nararanasan at nagpa-check up ka, nalaman mo kailangan pa ng ibang test, seryoso pala, at least naagapan na. So, ganun lang po. Remember, pagdating pa rin sa breast cancer, early detection is still our protection. Mas mabuti na po ang maagap tayo, mas mabuti ng maagap kesa palaging aandap-andap. Next. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. And if you want more tips on managing life during cancer treatment, meron po akong sinulat na libro. Ini-launch to, I think, noong 2020 pa, or 2020, 2019. Ito po yung guide natin, yung manual natin for cancer patients and survivors and carers. Ito po yung stage 3G, our guide to managing cancer treatment, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Okay, and then when you purchase this book, discounted pa rin, meron ka pang 2 bonus books. All you need to do is go to www.thepinkytown.com. Nandun po ang instruction at ang detalye kung paano mag-purchase. Maraming salamat po, and if you want me to
discuss another topic, or if you have questions, comment lang po kayo dyan sa ating comment section. And of course, kung ito po ay inyong naibigan at nakatulong sa inyo, don't forget to like, subscribe, and then mag-share po kayo sa inyong mga group chats, sa inyong mga page, okay? Para po marami tayong ma-reach out kasi baka marami kayong friends na hindi ko pa rin namimit. Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Now, don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Paalam!